nagpapasalamat sa inyo mga kaibigan natin vlogger friends. Parang some of you are very familiar with me already. Thanks for this opportunity. Paliwanag ito. Kasi ngayon yung pinatawag na other charges. Ano ba yung batawag ito? Ano yung basta? So, unahin mo lang yung lifeline subsidy rate na may halaga na 1 centavo. Ito po yung national subsidy, ibig sabihin sa buong bansa, na 1 centavo per kilowatt hour na cross-subsidy, pinukolekta nila sa mga end users na subsidizing para magbigay ng assistance dun sa mga 4Ps beneficiaries at certified marginalized users. 100% yung discount ko ng mga mahihirap natin kababayan dun sa consumption na within 50 kilowatt hours a month. At partial discounts naman para sa mas mataas na consumption. Ang fund administrator nito, our sector's assets and liabilities management. Ang enabling law, itong RA 11552 o yung lifeline extension. Punta naman po tayo dito sa senior citizen subsidy. Ito po yung subsidiya na provided ng lahat ng DA customers para ma-cover yung 5% discount sa electricity ng mga senior citizens na ang konsumo ay hindi higit sa 100 kilowatt hours ka. At 50% discount yung sa mga tinatawag na senior citizens. Tulong po ito para sa mga lolo't lola, sa mga nakatatanda, sa mga seniors na kailangan ng tulong. Ang enabling law, RA 9994 o yung expanded senior citizens. Palo pa rin po sa batas. Fit all of fit tariff allowance. Ito naman yung uniform charge sa lahat ng consumers supplied ng distribution or transmission network para sa halaga o cost of promoting renewable energy development. At ito makikita nyo sa PBIT as yung tariff. Transco po ang fund administrator. Ang enabling law, Republic Act 9513 o yung renewable energy. So, nakapalong din sa batas. Green Energy Auction Allowance o yung GAO. Ito naman po yung uniform charge to all consumers na sinusuplayan ng distribution or transmission network para sa cost ng promoting renewable energy development and mag-utilize ang net degrees energy auction. Again, ang fund administrator pilot sa PIP ay Transco. Ang enabling law, Republic Act 9513 o yung Renewable Energy Act. And finally, yung universal charge. Kita ko ninyo ito, being collected by RDUs and NCP from all end users para sa rehabilitation gayon din ng stranded deaths. Isan po ang administrator nito. At ang enabling law, RA 9136 o ang lahat po ng charges na ito nakapaloob sa hindi lang na Meralco pero nationwide ay may mga kaakibat na batas na siyang basihan kung bakit kolekta hindi lang ng Meralco, yung lahat ng distribution activities sa electric cooperatives. So, sana sa pamamagitan po nitong aming explanation, hindi kami magsasawa ng information. Maintindihan ho ng mga kababayan natin ano ang batayan na ito. Meralco, sumusunod lang kung ano yung
provision sa batas. Sapagkat kami po ay isang regulated entity. Ano po yung utos, nagaling po sa pamahalaan batay sa nakatakdang nalituntunin na batas ay susunod po natin. Yun lamang po, maraming salamat. Eugene. May question. Gusto nyo dito o uupo po wala? Ito na lang. Dito na. Tuloy lang po natin yung Q&A kanina. Sir, we all know na every summer naman is talagang tumataas ang consumption ng kuryente. And then, sa tingin ninyo, kasi iba po ba ang impact ngayon ng issue about this compared sa mga previous years? Oo, kasi parang alam niyo yung issue ng higher bills pagdating ng summer. Matagal na po namin issue yan. No? Kami, lagi kami nagpapaalala kung bakit mataas yung konsumo tuwing tag-init, tuwing summer months. At napansin ko lang, batay sa aking sariling pananaw, na mukhang lumaki yung concern at naging viral doon sa mga other charges. Kasi yung konsumo, naiintindihan na ng tao yan, ng mga customers natin. At yung mga actual na binabayaran nila, tulad ng generation, transmission, distribution. Ang sabi nga doon, yan alam namin kasi talagang konsumo namin. Pero, ang tila hindi nila maintindihan na dati rin naman ay hindi na masyado naging issue, ay itong ang mga other charges nila. Kaya nandito kami bilang distribution utility na merong franchise area na sinasakupan na ipaliwanag kung ano-ano ito. And for the record, para rin malinaw, ano ba itong mga other charges nito. Kaya sana sa pamamagitan ng pagbigay ng tamang impormasyon, maintindihan ng taong bayan, lalo ng mga customers na Meralco at yung mga kumukonsumo ng kuryente, ano ang batayan, basihan ditong mga natural charges. Okay. Sir, totoo po bang may energy crisis sa bansa? Then, paano ito nakaka-apekto sa Meralco? Wala po. In fact, no less than government already said, siguro binabanggit mo yung energy emergency ba na kumalat. Disinformation din po yun. Yung katulad yung brownout po ba? Opo, na magkakaroon daw tayo ng problema sa kuryente, magkakaroon daw dahil sa gera sa Middle East, magkakaroon daw ng malawakang brownout, magkakaroon daw ng interruption. Wala pong katotohanan yun, wag po kayong mangamba sapagkat ang pamahalaan katuwang ng mga distribution utilities tulad ng Meralco ay nananatiling tapat sa aming adhikain na magbigay ng supply ng kuryente 24/7. On the part of Meralco, wala kami nakikitang magiging problema. Kaya dun sa mga naglalabas ng ganyang uri ng disinformation, pakiusap ko lang ako. Meron na nga ho tayong issue sa init ng panahon. Tataas sa ating konsumo. Tulungan po natin yung ating kababayan. Instead of issuing statements that may stir fear, and contribute to misinformation and disinformation. Pagtulungan po tayo sa mga distribution utilities at electric cooperatives na ipaliwanag po ito sa ating mga kababayan. So hindi po connected yung tumaas po yung gas sa pagtaas po ng Meralco charges po? For context, ang increase ng electricity compared sa fuel pump prices. Yung fuel pump prices, may umabot pa ho ata ng 100% increase. Sa Meralco, itong last na in-announce namin, 4% po yung nag-increase. Primarily because of the lower peso vis-a-vis the US dollar.